Isa ka ba sa namumroblema dahil ganito ang iyong paa? At sobrang nafo-frustrate ka kung anong dapat gawin? Ngayong araw napakaswerte mo dahil magtuturo ako ng isang life hacks na kayang-kaya mong gawin sa inyong mga bahay. At magpapasalamat ka sa akin kapag nalaman mo ito. Dahil 2 ingredients lang ang gagamitin natin. At oo, hindi ka nagkakamali. Petroleum jelly at aloe vera lang. Ang kasagutan sa matagal mo ng pinoproblema. Syempre, dahil may tanim naman ako na aloe vera dito sa amin, kaya kumuha lang ako ng isang piraso. Pero kung wala ka naman tanim na aloe vera, okay lang din yung aloe vera na bibili sa mga online shop. So ayan na nga, at kinakaskas ko nga yung pinaka aloe vera meat natin dahil yung laman lang naman talaga ang kailangan natin. Dahil makakatulong talaga ang aloe vera sa soften corns and calluses natin sa paa, soothes dry and dead skin, hydrates and moisturize, at higit sa lahat nag-heal siya ng mga cracks sa paa natin. Kaya sobrang laking tulong talaga kapag gumamit ka ng aloe vera para dyan sa paa mo na may bitak-bitak. At nung nasigurado ko na nga na nasaid ko na lahat ng aloe vera natin at minake sure ko talaga sa hanggang sa dulo ng patak ng aloe vera natin nakuha ko lahat. So dito naman ngayon papasok ang trabaho ng petroleum jelly. Ihahalo mo lang yung petroleum jelly at yung aloe vera. At tatansyahin mo lang din yung petroleum jelly na ilalagay mo. Wag naman yung masyadong OA na halos hindi na makikita yung aloe vera meat natin o aloe vera juice natin. Sa paghahalo nga ng 2 ingredients na to, medyo struggle talaga dahil mahirap talaga silang paghaluin. Parang ayaw nila mapag-isa day. Pero syempre kailangan mo silang dalawa magsama. Kaya ipipilit mo ang kagustuhan mo na magsama sila kahit ayaw nila sa isa't isa. Charis. Sa mga oras nga na to, medyo natatawa ako sa texture niya dahil may naaalala ko. Uy, alam ko rin yung naiisip mo, yung naiisip ko rin. So, nung napagsama ko na nga yung aloe vera natin at yung petroleum jelly, optional lang tong ilalagay ko. Lalagyan ko lang siya ng kaunting skin softener para medyo may amoy naman yung aloe vera at yung petroleum jelly natin. At syempre, balik na naman sa action. Imekos-mekos mo ulit inside. At nung nakuha ko na nga yung pinaka-consistency niya, ay nako, nabubulol pa. Lapot na lang kasi, yung tamang lapot niya. Syempre, ilalagay mo na siya kung saan mo gusto siyang ilagay. At dahil nga ang problema natin ay yung crack natin sa talampakan. Syempre, focus tayo sa goals natin. Doon natin ilalagay, day. At ilagay mo lang doon sa area na pinoproblema mo. At i-make sure mo na lahat malalagyan mo talaga. Pagkatapos mo malagyan lahat ng problema mo sa talampakan mo, i-cover mo naman siya medyas para hindi siya kapitan ng dumi at ma-absorb talaga ng talampakan mo o yung bitak-bitak sa paa mo, yung pinaka-moisturizer natin. Ako, ginagawa ko to isang buong araw. Tapos, uulitin ko na lang ulit bago ako matulog sa gabi. At naku, day, matutuwa ka talaga sa magiging resulta dahil lalambot talaga yung talampakan mo. At yung pinoproblema mo bitak-bitak, mawawala na lang yan basta lagi ka maglalagay nito. Syempre, hindi naman pwede sa una mawawala ka agad. Kailangan patience. Subukan mo mga 1 linggo na lagi kang maglalagay nito. Tignan natin kung hindi mawala yung pinoproblema mo na bitak-bitak na yan. Pero siya nga pala, bago ka naman maglagay ng ganito moisturizer sa paa natin, siguraduhin mo namang malinis at bagong ligo yung paa mo o bagong hugas yung paa para hindi mahiya yung moisturizer natin na kumapit doon sa bitak-bitak na pinoproblema mo. Tapos pagkatapos mo ang lagyan yung mga paa mo ng moisturizer na ginawa natin, sana wag mo namang kalimutang magmedyas kasi ang petroleum gel lakas makahatak ng alikabok. Kaya kailangan mo talaga siyang medyasan dahil kung hindi, lahat ng alikabok sa buong mundo masasagap ng paa mo. Charis. At sana makatulong itong video ko dyan sa pinoproblema mo. Hanggang dito na lang. Yun lang. Salamat.